Shit! Nanggigigil na pinindot ni Ched ang delete button pagkatapos niyang lagyan ng mark ang 50 mensahe na ipinadala niya kay Nadine sa kanya sa loob ng halos na 1 oras. Naglalakad siya noon pauwi sa bahay niya. The woman was obsessed with him. Kung hindi lang nakakapikon ay mapaflatter siguro siya na nahuhumaling ng ganoon katindi si Nadine sa kanya. Naging girlfriend niya ito sa loob ng 6 na buwan. She was lovely, nice and sweet. Ang kaso ay may expiration date nga yata talaga ang interest niya sa sino mang babaeng nakakarelasyon niya at nang dumating ang panahong nabawasan na ang atensyong iniuukol niya kay Nadine ay nagsimula na itong maging maligalig. That was his cue to live. In the gentlest, most diplomatic way he had learned from experience, he broke up with her. Ang akala niya ay nagkakaintindihan na sila ni Nadine pero hindi pala. Ibang level pala ang kalukulitan nito. Ayaw nitong tanggapin na ayaw niya na rito. I know you love me and you're just scared of your feelings. Alam ko rin kung bakit hindi na nag-work out ang relationship nyo nung ibang naging girlfriend mo. They let you off the hook too easily, so you really didn't need to keep or look deep into yourself and find out what your true feelings are. Sabi nito. Muntik na siyang mapangiwi sa mga pinagsasasabi nito. Kung sa bagay, hindi nakakagulat na gano'n nito. Ilang seminar sa self-improvement ang dinaluhan nito. Hilig daw nito ang mga iyon at malaki ang nitutulong ng mga iyon para mag-cope up ito sa matinding stress na ibinibigay rito ng trabaho nito bilang isang commercial model. Hindi nga siya tinantanan ni Nadine. Nangako ito na hindi na magiging nagger. Panay ang padala nito ng sweet messages sa kanya. Panay ang tawag nito para mga musta at maghain ng kung ano-anong indecent proposals. Isang beses na nagising siya na nasa tabi niya ito, hubot-hubad at sinisimula na siyang halayin. Naitulak niya ito pero bumalik ulit ito sa kama. It took a while before he managed to convince her that he was not in the mood. Ang akala niya ay matatauhan na ito, pero hindi pa rin pala. Lately, it looked as if she was stalking him. Kung nasan siya ay nakikita niya rin ito. Kapag nagkakasalubong sila ay nagkukunwari pa ito na pagawi lang doon. Never say die. Ang pag-asa nito na kung kahit minsan ay pinapahalata na niyang napipilitan na lang siyang ngitian nito ay hindi yata ito apektado. Kanina ay parang nakita niya ito sa grocery store na nasa loob ng subdivision na tinitirahan niya. Mabuti at nakita agad niya ito. Nagtago siya sa likod ng nakastock na diapers. Saka siya nagmadaling lumabas. Balak niyang magtago kung pupunta ito sa bahay nila. As in hindi niya sasagutin ang pagkatok nito. Kasi hodang gibain nito ang pinto. Most likely, she would come to this place and offer to cook him dinner, and then follow it up with an incident or indecent proposal. What would get it through her thick skull that were really, truly and sincerely over? Siguro kapag may girlfriend ka ng iba. Napaungol siya. Natrauma yata siya sa pinaggagawa ni Nadine kaya wala pa siyang inklinasyon at lakas ng loob na maghanap ng panibagong girlfriend. Sa pagmamadali ay nabangga niya si Ryle, ang kuya ng kaibigan niyang si Michelle, na hindi na niya nakausap ng maayos dahil sa pag-aalalang baka makita siya ni Nadine. Napahinto siya sa paglalakad. Naisip niyang mas mabuti nga siguro kung sakaling magpunta sa kanila si Nadine at wala itong madatnan. Mag-isa na kasi siyang nakatira doon. Dati ay buong pamilya niyang nandoon. Pero nang mamatay ang daddy niya ay nag-asawa uli ang mami niya. Pumayag ito na suhestulan ng stepdad niya na bumili ng bagong bahay. Malaki na silang 3 magkakapatid kaya pwede na silang iwan ito. Ang 2 nakababata sa kanya, ang kambal na sina Shane at Shira ay may kanya-kanyang trabaho na. Physical therapist sa Canada si Shane at habang si Shira naman ay isang oil rig na nagtatrabaho. Okay lang naman sa kanya mag-isa. Ang hindi okay ay iyong mag-isa siya at sinusugod ni Nadine. Dapat siguro ay doon na muna siya manatili sa nabili niyang townhouse. Hindi niya iyon tinitirahan dahil for investment purposes iyon.
Balak niyang paupahan niyon pero hindi pa siya nakakapag-advertise. Pero makatitiyak ba siya na hindi siya mai-stalk ni Nadine doon? Nakapunta na rin kasi ito roon at malamang napuntahan uli ito niyon kapag nag-disappearing act siya sa bahay nila sa subdivision. Naalala niya si Michelle. Doon na muna siguro siya sa bahay ng mga ito. May seal of approval siya ng mga kapatid nito kaya hindi siya ipapalapa ng mga iyon sa aso. Iyon ay kung may aso ang mga ito. Sumulyap siya sa relo niya. It was just past 9. Maaga pa. Pwede pa siyang tumambay roon. Tinahak niya ang daan papunta sa bahay ni Nan Michelle pero napangiwi siya ng pagdating niya sa harap ng gate ng bahay nito ay nakita niyang madilim na ang buhong kabahayan. Alam niyang kapag gano'n ay nasa kanya-kanyang silid ang mga ito at may kanya-kanya ng trip. Si Kuya Jun ay malamang na nagbabasa ng libro. Si Kuya Brian ay nanonood ng DVD. Si Ryle na sa tingin niya ay pinaka-formal sa tatlong lalaki ay malamang na nagchat-chat sa internet o kaya ay nagsa-sound trip. At si Michelle ay baka nakahiga na. Early to bed and early to rise ang isang yon. Napaka-morning person kasi nito. He had been a part of the family for so long that he knew their routine. Napangiti siya sa ideyang iyon. Pero sa ngayon ay bubulabugin muna niya ang routine ng kaibigan niya. Ayaw na niyang gambalayan ng mga kapatid nito kaya tahimik siyang pumasok sa gate at tumapat sa ilalim ng bintana ng kwarto ng dalaga. Pumulot siya ng bato at ibinato ang bintana nito. May narinig siyang umangil mula sa loob. Maya-maya ay umulog ang ulong lumabas sa bintana. Oops, hindi pala nakasara yon. Michelle, si Chad ito, saad niya. I know, sino pa ba ang mamemeste sa akin ng ganito kundi ikaw? Pasok na. Umakyat siya sa puno na malapit sa balkon na nasa second floor para makasampa sa bintana ng kwarto nito. He had been doing that since forever. Next time, bago ka mambato, alamin mo kaya muna kung sarado ang bintana. Sabi ni Michelle sa kanya habang hinihimas ang sentido nito. Tinamaan ako, no? Oh, sorry. Hindi ka na lang kasi nag-text. Lobat ang phone ko. Hindi ko pa na-charge eh. Katwiran niya. Napadpad ka. May kinalaman ba to sa problemang sabi ni Kuya Ryle ay meron ka? Bilib ako sa kuya mo na yon. Daig pa ang kapamilya at kapuso network sa bilis na magpakalat na impormasyon. Sana lang ay wala siyang kinakikiligan at pinoprotektahan. Journalism ang kinuha niya nung college. Hindi ba? Katwiran nito. Pero ano nga ba ang problema mo na malamang ay may kinalaman sa babae? Si Nadine. Sino siya? Girlfriend ko. Ex pala. Akala ko si Patty ang last ex mo. Ano ka ba? That was months ago. Si Nadine ang latest ex ko. Finally, nakahanap ka yata ng katapat mo. Ni isa sa mga naging ex mo ay hindi ko binayagayan ng problema ah. Sinabi mo pa. Sabi ko rin sa'yo, your lucky will run out sooner or later. Ayaw mo makinig at makapagtinu-tinu ka ano ka ngayon. Hindi mo pa nga alam kung anong problema ko, sinesermonan mo na ako. Umupo siya sa kama at niyakap ang una na nahagip sa paningin niya. It smelled of Michelle. Natural siguro iyon dahil ito ang may-ari niyon. And it has a very pleasant scent. Napakunot noo si Michelle nang umupo sa kama niya si Chad at niyakap ang una niya. He had been doing that ever since they were kids. Pero noon na lang yata tumagos sa isip niya na hindi na ito kid. Sa laki nga nito ay lumundo ang gilid ng kama niya pag upo nito. Para ding napakaalangang ipaaloob na sa mga bisig nito ang baby pink na una niya na may roughly pillowcase. His presence seemed to fill her entire room kahit pa may kalalakihan ng kwarto niya. Kung sa bagay, may kalakihan din kasi ito. Umupo rin siya sa gilid ng kama pero hindi siya tumabi rito. Ano ba kasi problema mo? Usisa niya. Sinimulan nitong magkwento. Panay ang tawa niya nang matapos ito sa pagsasalaysay. Bagay sa'yo, tindi mo kasi eh.
Kung nagseseryoso na sana at nag-i-stick to one, hindi ka makakatisod na may tililing. Sticking to one is boring. Inungisan niya ito. Mabuti na lang at naniniwala siya na hindi lahat ng lalaki sa mundo ay kagaya nito. Kung hindi, na-depressed na siya. Hirap na nga siya makahanap ng jowa pagkatapos aalpas din pala iyon sa mga kamay niya kapag nagsawa na. Kaya ngayon, hayan ka, problemado. Ibinaba nito ang una niya. Tumayo ito at nagpalakad-lakad sa kwarto niya. It's already getting on my nerves. Wika nito at saka bumuntong hininga. Tiisin mo, topa ka rin kasi eh. I just need to make her realize that we're through, finished, over. Hindi ko alam kung saan siya humuhugot ng pag-asa niya. Walang kamatayan. Kawawang nilalang, nagpapakamatay sa isang lalaking hindi naman karapat-dapat. Sabi niya, magseryoso ka naman. Seryoso nga mukha nito nang humarap ito sa kanya. Medyo natigilan siya. Halatang problemado nga ito. At dahil ulirang kaibigan siya, dapat nga yata'y damayan niya ito. She started thinking of possible solution to this problem. Lumipat ka na lang ng tirahan. May townhouse ka, di ba? Doon ka muna at... Alam ni na din kung nasan yun. Alam din niya kung saan ako nagtatrabaho. Tiisin mo na lang ang pangungulit niya. Magsasawa rin yun. Hindi ka kagwapuhan para ipagkamatayan niya habang buhay, no? Yapang nito. Totoo naman. Pero nang sabihin niya iyon ay nagprotesta ang kalooban niya dahil hindi naman kasi totoo iyon. Honestly, he was quite a looker. Gwapi nga siguro itong matuturingan. Kung hindi lang niya ito kalaro mula pa noong pante at sando pa lang ang attire niya, ay baka nagka-crush na siya rito. Pero mabuti na lang at kalaro niya ito mula pa noon. Kung hindi ay hindi niya mararanasan kung paano magkaroon ng kaibigan na lalaki dahil sigurado siyang hindi mapapalagay ang dalawang kuya niya na makipag-friends siya sa boys pagtutuntong niya ng 10 years. Cute si Ched, simpatiko, mabait at malalahanin. And that's when he's not even trying to impress her. Kaya hindi na nakapagtataka na mabilis nito napipitas sa mga babaeng natitipuhan nito. Yung iba nga ay napapatihulog na kang kusa sa kandungan nito. Wala ka lang taste, pero sige, hindi na ako kagapuhan kung iyon ang gusto mo. Just help me think of a way to get rid of her. Anito. Humanap ka na ibang jowa. Suggestion niya. Suminghot ito. Baka sa kakamadali kong makahanap may mas matinding sahid pa ang mapulot ko. Kung sa bagay. Pero teka, what if jowa-jowaan na lang hanapin mo? Iyong nagkakaintindihan kayo na hindi seryoso ang relasyon nyo. I'm not sure I'd find a woman would agree with that. I mean, iyong mga pwede kong yayain, hindi ko sure kung hindi bibigay. Ang yabang mo talaga, bulalas niya. I'm just stating a fact, hindi ako nagyayabang. Protesta nito. The opportunity will present itself, I'm sure. Basta kapag nagkaroon ka na ng pagkakataon na mangyari iyon, sunggaban mo na ha, huwag kang papatay-patay. Naalala niya ang sinabi ni Kuya Ryle, and it was as if the opportunity walked up to her and slapped her in the face. Sinigawan siya ng, "Hello, heto ako, ang oportunidad na kailangan mong dakmain." "Ako na lang," presinta niya bago pa niya mapag-isipan ng mabuti kung anong sinusuong niya. Based on experience, kapag nag-isip na siya ng mabuti, ay malamang naaatras siya dahil puputokihin siya nito ng 1,001 agam-agam. "Ikaw?" Nakaka-insulto ekspresyon nito. Parang hindi ito makapaniwala na naisip niya ang suhestyong iyon. "Oo, ako. Ayaw mo? Di wag." "Para kang sira," sinabi nito. Nagkibit balikat siya. "Just trying to help." Natigilan nito at parang napaisip. "Seryoso ka?" Paniniyak nito. "Nagpapalitan ba tayo ng jokes? Hindi naman, hindi ba? And what exactly is in it for you?"
Tila nagdududang tanong nito. Hindi kita lihim na pinagnanasaan kung iyon ang inaakala mo. Ew, pero baka makakatulong din sa kung ano at sa akin na magpanggap na jowa mo ko. It would be perfect stepping stone for me. Stepping stone? Makinig ka. Isinalaysay niya naging pag-uusap nila ni Kuya Ryle. He told me I should get a life. Pero paano ba ako magkaka-life kung parati na lang ako nakabantay sa akin sina kuya? I mean, at my age, may curfew pa ako. Pinaikot niya mga mata niya. Kapag umangal ako pang masamang lalabas na ingrata at ako pang walang pagmamalasakit nila. You should move out, ani Ched. Sa palagay mo hindi ko naisip yon? At sa palagay mo ba, papayagan ako ni na kuya? Well, nasa legal age ka na. May karapatan ka nang gawin ang anumang gusto mo. Kahit nga mag-asawa ka na. Tell me something I don't know. Pero syempre, kahit paano'y tinatanong ko ang utang na loob sa mga kapatid ko ang pag-aalaga at paggabay nila sa akin. May pagkakonserbatibo man ang mga pananaw nila, alam kong para sa kabutihan ko yon. Babae kasi ako at naitimo ng husto ni mommy sa isip nila na dapat akong bantayan at alagaan. Kailangan ng diplomansya. Ika nga, para maiwasan na madamdaming tagpo. And that's where you come in. Anong kinalaman ko riyan? Kausapin mo sila. Lumuhod ka kung kinakailangan. Magsumamo kang payagan nila ako na magpanggap na jowa-jowaan mo para tantanan ka ng ex mong walang taste na na-o-obsess sa'yo. Sa ganoon, magkaka-freedom ako kahit konti. Unti-unti rin silang masasanay na lumalabas ako at nabubuhay ng katulad ng isang normal na dalagang kaedad ko. And then later, kunwari kakailanganin kong tumira sa poder mo kasi kamo hindi makumbinsi si ex mo na ako talaga ang love mo. I'd get out of this house and no force on heaven or earth would make me go back. Kukuha na ako ng tutuluyan ko and start having the life I should have been having many years ago. You thought all about that at the spur of the moment? May gulat at pagkamangha sa tinig ni Ched. Parang ilang buwan mo nang pinag-isipan yan ah. Sira, mabilis lang talaga ako mag-isip. Oh, ano na? Baka balatan ako ng buhay ng mga kuya mo. They're kinda scary, you know? Ang duwag mo naman? Hindi ka aanuhin ng mga yon. In fact, ikaw lang yata sa male species ang may lisensya makalapit sa akin. Napailing siya. Bakit parang hinahang na hinayang ka? Tanong ni Ched. Imaginin mo naman, ikaw na lang lalaking pwedeng makasalmuha ko. Excuse me? That's a privilege. Hirit nito. Umakto siyang nasusuka. Yabang mo. Sige ka, pag na-inlove ka sa akin hindi kita papansinin. Kala mo. Kapag na-inlove ako sa'yo, patayin mo na lang ako. Ganti niya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.